So pack up na tayo kasi uwi pa tayo ng Bicol. Tin, thank you Tin. Thank you. Sa pangalawang support Don Ramon Manega. Baka naman. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought. Nandito na tayo sa Barangay Antique-to. So nilakad na lang natin kasi hindi na kaya ng motor. Tapos bubungad sa inyo, campsite agad to. Ito yata yung pahayhayan. Tapos kung hindi ako nagkakamali, nandun yung Habit Hill sa unahan. Tapos dun tayo sa the campsite. Ang bike pa talaga ako pa. Iba ka pa? Ganda na yung landscape nila. Pahayhayan sa Bulod campsite. So ayan, ginagawa pa lang. Nandito na tayo sa the campsite. Kilate. Dito ba yung sa the campsite? Yes po. Saan po ba magano? Diretso? Overnight kayo, sir? Oo. Pag-aakyat pala ng ang Mount Masaragay, kailangan pa ng permit sa... Saan kukunin yung permit DNR Ginubatan kasi no permit, no hike. Tapos yung tour guide. Check natin kung magkano yung rate. Hindi po alam. So, nandito na tayo sa the campsite. Dito tayo magre-registered. Tapos logbook. Bago tayo pumunta doon, pipili ka ng pwesto kung saan maganda. Alam ko doon yung spot. So, pupuntahan natin yan mamaya kung magkano yung rate. Tapos alamin natin kung magkano yung tour guide sa Mount Masaraga. So, ito yung rate pala nila. Entrance fee, daytime 30. Overnight 100, Kubo Tree House 700, campsite guest house 15. Always ask for ticket. Mamaya na natin libutin. Hanap muna tayo ng hingal Uy, may clearing. Sana may clearing. Yun. So ito na yun. Ito na yung pinakamagandang pwesto. Dito siguro para swak sa Mayon. So yun, tapos na tayo mag setup. After 2 oras natin sinetup kasi ang problema mahangin. Tapos yung setup natin isa tarp tsaka tent. Yung tarp natin isa base camp by Sandugo. Tapos tent brown tracker, baka naman Sherpa. Ganyan yung loob. Bili tayo ng pangsapin. Yung fellow na binubugahan, Nature Hike yung brand. Tapos yung ginamit nating backpack is brown tracker pa rin ko sa 55. Baka naman brown tracker. First time natin ginamit, goods naman. Ang kinarga natin is 15 kilos tinimbang natin. Tapos set up lang kami rito, upuan. Kasama yung mga anak ko, pamangkin ko. Tapos since na kagaling lang natin sa camp sa Balagbag, tas rekta agad biyahe ng Bicol, so pagod pa tayo. Hindi tayo nakapag-prefer ng food na lulutuin. So prito-prito lang muna tayo. Yan. So goods na rin. Tapos libutin na natin yung mga bahay, yung mga spot na kung saan kayo pwede mag pitch ng tent. Then yung rate. Then ito, may mga upuan na pwede kayo kumain dyan, magkape habang ini-enjoy yung view, the campsite.
Tapos sana magkaroon tayo ng clearing sa Mayon. So may kubo doon. Ang bait ni ate yung may-ari ng campsite kasi pinapahiram tayo kasi dami natin na iwang gamit like mesa, pinapahiram tayo ng libre, tapos binigyan tayo ng discount sa mga bata. Then ang sabi ni ate, tinanong ko na kung paano yung time sa overnight. Ang sabi ni ate, hanggang bukas pa tayo, wag lang tayo aabutin ng pangalawang umaga kasi sobra naman yon. So goods. Then ito yung magandang pwesto siguro kung mag-rent kayo ng bahay kasi ito na agad yung bubungad sa inyo. Yan yung view, Mayon agad. Then ito yung loob. Siguro medyo mahal to kasi may kutsyon. Tapos yung ginamit nating baul doon, dito yung nakalagay. Napakaangas ng view rito, magkakape ka oh. May mga upuan, may lutuan, sariling CR. Madilim, di ko nakuha yung ano, may tubig to. Ayun. Then ganito ng setup, mga lumang kahoy. Meron pa rito tulugan yan. So may kutsyon din, may unan. Siguro dito isa kasya rito, kahit 10 pa kayo. Dito kayo mag-iinuman, tsaka sarili nyo na. Convenience, nandito na lahat, CR, lutuan. May kainan pa kayo rito. Dito kakain, magkakape, napakaangas. So ito na yung pinaka the best na kunin yung cottage. Tapos may CR din dito. Maraming CR. Kasi sa campsite, ang pinakamaganda, syempre mas maraming CR, mas convenient sa atin kasi yung para sa inyo yung importante. Kasi sa hygiene, maghugas ka. Then parang kusina rin. Remedios Kitchen. Kusina rin, no? Daming option pala. Tapos ito parang tea house sa bahay kubo. Ang ganda ng ano, ganda ng pag-setup ng bubong, tapos yung scenery ng hagdan. Jeez. Ganda rin dito. May sarili kang pine tree. Ayun. May tao nga lang. Goods din to. Dito yung view. Tapos may access ka papunta doon. So ito, maganda rin lahat ng kubo nila. Actually maganda yung pagkagawa. Tapos yung mga pangalan is hango sa bundok na nandito sa Bicol. Ito pangalan si Mount Masaraga, si Malinaw. Silipin natin yung loob kung masisilip. Maluwag din bato. Tapos bukas silipin natin. Ilaw. Ayun. Ayan, may unan, may kutsyon. Presko to kasi anahaw yung ano, bubong. Siguro dito kasya rito mga 7 hanggang 5. Dikit-dikit kaya na yan, palag-palag. Maganda yung mga kwarto actually. Tapos may inuman pa kayo rito, kakain sa labas, may mesa, tapos may sarili kayong ihawan. Convenience talaga. Bawat kubo na rerentahan yung ganda. Ganda pa ng mga upuan nila kasi mga lumang kahoy. Solid yung mga sa lahat ng campsite na pinuntahan natin. Mostly ito yung pinaka-organized. Malinis yung kubo. Dito open face siya dyan. Pwede kang maglatag ng tent kung ayaw mong maulanan. Pwede dyan yung freestanding tent. Tapos pwede rin dito mag-pitch ng camp. Kasi swerte tayo dun ngayon kasi nag-camp tayo ng Lunes sa hindi weekend. So malamang tayo lang ngayon mag-overnight. Kaya goods din. Pero kung mataon kayo dun ng weekend, so malamang sa malamang maraming tao doon. Kung ayaw nyo ng ingay, dito maganda rin yung pitching ng tent. Tanaw din yung Mayon view. Then papicture ka dito. Pag may clearing yung Mayon, dito yung nakikita nating mga sa Facebook, Instagram, malapitang picture. Akyat ka dyan, tapos habang nasa frame si Mayon, jeez,
Quality. Kahingal. Maglibot kasi ang lapad ng campsite. Ha. Dito. Stig din. Kahit diyan ka na nga lang maglatag ng hamok, usapin na lang eh. Kung di ka maarte, goods na yan. Then may view deck din pala rito sa kabilang side. Tapos may daanan dito, di natin alam kung saan papunta to. May naka-setup na dito na bonfire, sisindihan na lang. Syempre sili, nasa Bicol tayo. Puwang, sarap din dito. View deck. Ayaw pa rin magpakita ni Mayon. Yun, campsite din yun, di lang natin natanong kung anong campsite. Tapos ginagawa din, under construction pa. Tumbo ka naman. Pakita mo yung mami, pakita mo yung mami. Guys, sarap. So, habang bata pa, sinasanay ko na ito mag-camping. At least yung bonding namin, di ba, di ka puro cellphone, quality time ba, para at least kung anong nararanasan ko sa camp, mararanasan din ng anak ko. Balang araw, malay natin gawin, gusto rin niya yung ginagawa ko ng kabataan ko. Makikita niya lang sa video na uy, ganito pala yung tatay ko, di ba? Tamang chill ka lang dito, may hawak kang malamig na beer, as titingnan-tingnan mo lang yung mga anak mo habang naglalaro, nag-i-enjoy sa campsite. Nakaka-relax din, di ba? Di ba? So, kasi dyan. So, good morning. Maaga na. Hindi mo lang tayo binigyan ng clearing ni Magayo, no? Wala. Balot na balot. Kahit paanan. Morning, anak. Yo. Yeah. Prepare kami ng breakfast. Sinain. Nakaka-relax lang pag ganito talaga yung view. Kakape ka ulit. Yung masaraga, ayaw magpakita. So, almusal, kape, tapos Ha? oo, baklas. Team Buffalo! So, pack up na tayo. Simula rito sa Bicol, Albay. Babalik tayo ulit ng Manila. Diretso camp ulit sa Mount Oro. Parang dalawang panaog tayo. Una Balagbag, tas Bicol, tas Mount Oro. Ayaw pa rin magpakita. So, kita-kit sa Oro kasama sila Haji Buffalo. Ang Haji Buffalo! makakasama natin sa camp. So, tara! Buffalo!